Magandang araw sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, Jerry Almasan. Nais ko lamang pong magbigay ng maikling mensahe tungkol sa pagpapatawad. Napakahalaga po na ang pagpapatawad ay isilang sa puso ng mga taong nasaktan, naapi, pinahirapan, lalong-lalo na ng mga taong minahal nila sa buhay. Yun pong isa sa pinakamasakit na nararanasan ng isang tao na ang iyong mga kapatid o mga magulang o mga in-laws, ang iyong mga kamag-anak o maaring sabihin na natin sa isang church, ang iyong churchmate, ang iyong pastor o vice versa, member, ay gumawa ng hindi maganda sa iyong buhay. Maapektuhan ang ating pag-iisip, hindi ka makatulog, lagi mo naaalala, lagi mo na ikikwento, meron kang tinatawag na circular story, ang isang tao na lagi niyang paulit-ulit na kinikwento yung nangyari, yan ay palatandaan na hindi pa siya nakakalaya. Hindi pa isinisilang ang pagpapatawad. I don't agree sa mga tao na ipupush mo na magpatawad. Not to be different. Kung ikaw ay magpapatawad, napaka-importante na ito ay isilang sa iyong puso. Na ito ay iyong iluluwal. Hindi mo pepersay na iyong sarili, hindi mo imamanufacture. It should be born in your heart naturally or supernaturally. Naalala niyo si Esau na dinaya ng kanyang kapatid na si Jacob. Dinaya din siya ng kanyang nanay na si Rebecca. At dumating ang time noong sasalubungin na niya si Jacob after so many years, like 14 years, buo sa isip at puso ni Esau na gumanti, saktan, pagbuhatan maari ng kamay ni Esau ang kanyang kapatid na nanloko sa kanya. Senior niya ito sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang angkan, kahit sa 400 niyang mga soldiers na handang saktan si Jacob nung sasalubungin na siya. But something happened in the heart of Esau supernaturally. At ang nangyari doon, nung nakita niya si Jacob, ay nagbow ng 7 beses sa kanya. At alam natin, prior to that, nakipag-wrestling si Jacob sa angel of the Lord. At doon kinonfess ni Jacob for the first time na siya ay mandaraya. Siya ay laging nanlalansi ng tao. Nagte-take advantage. Siya ay nandideceive. At ang meaning ng Jacob ay deceiver. So, he got tired of it. Sabi niya, I don't want this kind of spirit to stay with me. At doon, kinonfess niya sa angel of the Lord na siya ay mandaraya. At dahil doon, binago siya ng Panginoon. Pinalitan ng kanyang pangalan from Jacob to Israel. And Israel means prince with God. At dahil sa change ng
na-experience ni Jacob, natuto siya magpakumbaba, magbow sa kanyang kuya na si Esau. At yung spirit na yon ay nag-transfer kay Esau. Si Esau ay na-touch, may supernatural na nangyari sa oras na yon sa puso at isip ni Esau. Niyakap niya ang kanyang kapatid. Imbis na kamuhian niya, nasabik siya. Imbis na maghiganti siya, niyakap niya. Imbis na magalit siya, nagpatawad siya. Niyakap niyang mabuti ang kanyang kapatid at pinatawad niya. At nakikita ni Joseph, Benjamin ang ginagawa ni Esau. Dumating ang time nung si Joseph ay naging kanang kamay ng Egypt, ng Pharaoh sa Egypt. At alam natin ang kwento, fast forward, yung kanyang mga kapatid na nang-api sa kanya, na tininda si Joseph sa mga Ishmaelites. Inapi nila si Joseph, sariling kapatid. Nung dumating ang time na ni-reveal ni Joseph ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, pinatawad niya ang lahat ng kanyang mga blood brothers. Sa oras na yun, nagpe-play sa mind ni Joseph ang kanyang uncle na si Esau kung paanong pinatawad ng kanyang tiyuhin ang kanyang tatay na si Jacob. Well, mga kapatid, mga kaibigan, importante po na merong supernatural divine intervention na ma-experience natin sa ating buhay. Patawarin ng ating mga magulang kung sila'y nagkasala sa atin, o tayo mga magulang magpatawad sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga tiyuhin, o sino man. Ngunit napakahalaga na isilang ang pagpapatawad sa ating mga puso. Sabi ng Biblia, merong time for everything. Ecclesiastes 3, a time to be born, a time to die, a time to hate, a time to love, a time to embrace, and a time na aalisin mo ang pagyakap mo. So may mga season po ito. Kapag ito'y season na, hindi ka na mahihirapan. Kapag dumating na ito sa puso mo, bubukal na ito. At ikaw ay makakalaya sa poison na nailagay sa iyong puso at pag-iisip. Doon ka magkakaroon ng katahimikan, peace that passeth all understanding. Doon ka magkakaroon ng kapayapaan. Sabi ni Jesus, peace I leave unto you, not the peace na binibigay ng mundong ito. Take note, ang pagpapatawad ay hindi mababago ang taong pinatawad mo. If you forgave the person, if you forgave your ex-husband or ex-wife or in-laws, hindi ibig sabihin na mag-change sila. Pag nagpatawad ka, naggaling sa iyong puso, ikaw ang mag-change. Magkakaroon ng revolution, changes sa iyong puso, sa iyong pag-iisip, sa iyong spirit. And you know what? Sabi ni Jesus, kung magpapatawad tayo 7 times 70, meaning may mga times as a human being, even if you are a Christian or a believer
o meron kang strong spirituality, ano man ang term na ginagamit mo, darating sa iyong isip, sa iyong puso, yung ginawa nila sa iyo. And that is the opportunity that you can forgive them again. So you will change your heart. The change will keep coming to you, keep growing in your hearts. Yun na po yung time na sinasabi ni Paul, I die daily. Nawa pinagpala kayo ng Panginoon sa maikling mensaheng ito. Dalangin ko na ang spirit of forgiveness ay mag-grow sa ating puso. Para yung nare-rehearse sa ating pag-iisip, yung circular story ng mga ginawang hindi maganda sa atin, ng ating kapwa, ng ating mga mahal sa buhay, ay patuloy na mag-reduce kung hindi man ma-eliminate lahat. So shalom. God bless you all. Till next time. Kung kayo po ay pinagpala sa maikling mensahe na ito tungkol sa forgiveness, please share nyo sa mga kaibigan nyo, mga mahal nyo sa buhay na alam nyong kailangan nilang ganitong mensahe. Nawa, naging contribution po ang maikling inspirasyon na ito sa inyong buhay. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. God bless.